Hey guys, welcome back to another episode of Jobbers Happy Hour. And for today's video, since medyo marami pa rin sa inyo yung nagtatanong kung paano at anong soil yung ginagamit ko sa pagtatanim ko ng mga aquatic plants natin, i-share ko na sa inyo yung simpleng method o way ko kung paano ako nagtatanim ng mga low-tech aquatic plants dito sa ating backyard. So kung gusto mong makita, just keep on watching. Bago tayo magsimula sa video, papakita ko lang sa inyo yung ilang aquatic plants na hindi ko ginagamitan ng soil. Kauna-unahan dyan, ang ating mga Vallisneria, lava rocks lang yung substrate niya, yun yung kinakapitan ng ugat niya, tapos tumutubo na siya at dumadami. Sumunod syempre, hindi mawawala ang ating mga hornwort at guppy grass. Ayan yung mga plants na hindi natin kailangan itanim or lagyan ng substrate. Tumutubo siya kahit nakapalutang lang dyan sa ating tubig. Magandang hides to ng mga fry, para maiwasang makain sila ng kanilang mga breeders. Next naman, yung mga filter plants natin. Ayan, ginagamitan ko ng photos plant tsaka ng pennywort ang ating filtration para lang makatulong makabawas sa mga ammonia or iba pang harmful toxins sa tubig. Ito namang plants na to, hindi rin siya ginagamitan ng substrate, pwede na siya kahit mga lava rocks lang. Hindi ko alam tawag dito pero pwede siyang submerge, pwede rin siyang immerse form. Ayan, ganito siya nga pala mag-propagate. Nagkakaroon siya ng mga bulaklak tapos sa dulo no, nagkakaroon siya ng panibagong halaman. So, ito nga pala guys, yung mga plants na gagamitin natin, yung mga itatanim natin. So, meron dito sa ref tub, merong Dwarf Sagittaria, merong, hindi ko alam kung Atlantis ba, tawag dyan. Kasi, ang in-order ko talaga kay Sir JBM Aquayard is Sunset Polysperma, pero hindi talaga siya Polysperma. Ayan, kung makikita nyo, mapula siya, pero hindi siya Polysperma, sa dahon pa lang niya. So, Atlantis yata tawag yan para base dun sa nakita ko sa internet. Tapos meron diyan Caroliniana, Nabacopa, tapos Rotala SP Green. Yan yung mga in-order ko dati kay Sir JBM. Tapos meron din tayo ditong Stricta. So, ang re-replant natin itong Atlantis kasi medyo makapal na siya. Titrim natin yan. Tapos ito, kakatrim ko lang nito pero mabilis siyang kumapal. Kaya gugupit ulit tayo ng panibago para mas mabilis natin maparami. So ayan, nakikita nyo, napakasimple lang ng setup. Wala tayong ibang nakalagay kundi water pump tsaka filtration. Tapos tinatamaan siya ng araw from 8 to 11. Ayan. Kaya medyo mapula din yung mga halaman natin dyan. Kahit wala tayong ginagamit na CO2. So ito guys yung mga kakailanganin natin. Meron tayo ditong tatlong microwavable, disposable na microwavable tubs. Yan yung paglalagyan natin ng mga itatanim nating halaman. Tapos dito sa loob nito meron tayong Osmocote na Osmocote na rooting tablet. So matagal, konti lang naman ilalagay natin kasi matagal naman ito matunaw. Tapos sa soil naman natin, sa substrate, ito yung gagamitin natin. Pinagtaniman to ng mustasa dati, ordinary garden soil yan. Tapos ito lupa na merong dirt tsaka may gravel dyan, so dagdag natin yan. Yan yung mga gagamitin natin. Tapos meron pa ritong extra lupa. Ayan lang yung ginagamit ko sa mga aquatic plants natin na low tech. So, kuha lang ako dito. Ayan. Scoop out ko lang yan. May gravel para kahit paano may kakapitan yung ugat natin. Ay! May kakapitan yung ugat ng halaman. Ayan. Kaya tayo naglalagay ng gravel. Pwede rin tayo mag-add ng sand. Yung mga nabibili sa mga construction site. Yung mga nabibili sa hardware. Yun, yung mga ginagamit sa construction. Yung mga ganong sand. Yung ginamit ko last na sa video natin. So, yung ganyan lang kadaming sand. Tapos ilalagay ko na to. Tensya na guys, medyo malikot yung camera kasi isang kamay lang gamit natin. Ayan, soil yan. Tabang lupa. Pwede nyo kumuha sa bukid kung meron. Ayan, durugin mo lang dyan. Tatlong tab lang na may lalagyan natin kaya di ko kailangan na masyadong madami. Dagdagan natin ang sand yan para mas loose yung ating soil. Hindi mahirapan yung ugat natin na mag-grow. Siyempre, haluin natin yan. Tapos, i-divide na natin yung mga lupa dito sa mga tubs. Sa mga magtatanong,
kung may butas ba tong mga tabs natin. Wala po siyang butas, wala akong nilagay na butas sa kanya. Ngayon kukuha na tayo ng mga halaman. Gugupit na tayo ng mga halaman na itatanim. So meron tayong gunting dito. Itong Ludwigia Atlantis yung babawasan natin kasi medyo mahaba na siya. Tsaka itong Rotala SP Green, yan. Kasi ito medyo manipis pa, tsaka hindi pa masyadong mahaba. Kaya kuha muna tayo. So itatanim na natin to ngayon. So yung length nitong halaman na ginupit natin, gugupitin pa natin to sa dalawa para mas marami tayong maitanim. Piin pa natin siya sa dalawa. Tapos gagamit tayo ng tweezer. Saka natin itatanim ng kalahati. Ayan. Para masinsin yung pagkakatanim natin. Pinugupit ko siya sa kalahati. Di baling medyo nakalubog na nakalubog para sure tayo na kakapit talaga yung ugat doon sa lupa. Kasi tutubo pa rin naman yan. Sobrang dali lang paramihin ng ganitong type ng halaman. So, ito na guys yung mga tinaniman natin na tubs. Ayan. So, ready na siyang ibalik doon sa ating ref tub. So, ilalagay na natin to. Mga tinanim natin. Dahan-dahan lang guys. Pero as usual, hindi may iwasang lumabo yung tubig natin pansamantala. Pero, hanggat maaari, dahan-dahanin lang natin yung paglalagay para hindi masyado mag-blur yung tubig. Hindi masyadong umangat yung dumi or yung lupa. Pwesto lang natin dyan. Pero hanggat maganda yung filtration mo, hanggat maganda yung flow ng filtration mo, lilinaw at lilinaw yan sa mas mabilis na oras syempre. Nga pala guys, bali dalawang tub ng Atlantis yung nagawa natin at isang tub ng Rotala SP Green. Ayan, sobrang linaw, ay sobrang labo. Ayan, sobrang labo na naman ng ating tubig. So, balikin ko kaya pakita ko sa inyo kapag luminaw na uli yung tubig natin. At wala pa ngang ilang oras, binunot na ng ilang molis yung mga halaman natin. So, kapag may mga ganyang lumulutang, tatanim lang uli natin yan. Tutusok lang natin uli pabalik. Guys, malinaw na uli yung tubig ng ating planted na ref tub. So, ayan yung mga tinanim natin. First day, mukha namang okay sila. At umayos na rin yung form ng dahon nila. So ito yung mga tinrim natin. Ayan. May mga green hair algae na. Ayan. So kaya medyo magpa-fasting muna tayo sa mga mollies and guppies natin na nandito sa tub. Para bawas-bawasan nila lahat ng green hair algae dyan sa paligid ng ref tub natin. Maging dun sa mga halaman. Pero syempre mano-mano tinatanggalan natin yan. Tinutulungan natin silang magbawas ng hair algae. Hey guys, after 1 week, ito na yung update sa mga tinanim nating halaman. So, nagtag-ulan kasi halos na isang linggo nung nagkaroon ng bagyo dito. Pero, ngayon, umaraw na uli, kaya ipapakita ko na sa inyo. Medyo malikot lang yung tubig kasi sobrang dami nating isdang nakalagay dito. Maraming molly tsaka gapi. Ayan. As you can see, dito tayo muna sa mga tinrim natin. Pasensya na guys, sobrang likot ng mga isda. Hindi ko alam paano palilihisin. Ayan, yung mga tinrim natin, kumapal na uli itong Atlantis. Medyo mapula na uli sila. Yung Rotala SP Green, yan, kumakapal na uli sila.
Tapos yung tinanim naman natin, ayan, yung tatlo na yan, tatlong tab na tinanim natin. Kung makikita nyo, nag-sprout na and medyo nag-grow na rin sila. Ayan. So, ang ginagawa ko lang dyan, simula na tinanim ko, hindi pa ako nag-water change. Ay, nag-water change yata ako minsan lang. Tapos, pinapatakan ko minsan sila ng mga fertilizers, kagaya na lang ng micro fertilizer tsaka macro fertilizer. Pero, yung poop ng mga isda natin is nagsaserve din naman as fertilizer ng mga plants natin. So, ayan, tatrabahuin na lang natin dyan yung mga hair algae para tuluyang mag-grow yung mga halaman natin kasi nakakasira sila ng halaman tulad itong mga bacopa na yan. Tapos ito pang dwarf sagittaria, sobrang kapal ng hair algae. Sobrang bilis lang naman mag-grow ng mga halaman natin dito. Ayan, tapos sa tulong ng intense morning sunlight, kung mapapansin nyo, medyo mapula yung mga dahon ng halaman natin. Medyo ma-orange sila. So, ang ganda talaga tingnan and ang bilis lang nilang dumami. Ito na guys, yung ating tinanim after months. Ayan. Siguro 2 months na to. Itong mga tinanim natin na yan. At pwede na uli siyang i-propagate. Hindi lang siya ganun kamakulay dahil yung panahon ngayon hindi masyadong umaaraw. Kaya hindi na-enhance or nabuboost yung kulay ng mga plants natin. Especially itong Atlantis at itong Rotala SP Green. Hindi siya masyadong namumula. Pero yung iba dyan, lumalago naman katulad nitong Amazon Sword at nitong kabomba natin. Pero karamihan sa kanila ay malago naman na maliban sa ibang kinakain ng hair algae. Kaya ayan, yun yung dapat natin iwasan. Wala tayong masyadong ginagawa dito. Simpleng water pump lang, tapos filtration. Tapos tinatanggalan lang natin ng hair algae. Sobrang dalang ko rin itong mag-water change guys. Sobrang dalang din. Bali ang nagiging fertilizer nila is yung mga poop ng ating mga alagang mollies. Kahit hindi sila ganun kakulay, sobrang ganda pa rin tingnan ng ating mga naka-fully submerged na aquatic plants. Kaya talagang malilibang ka kapag ganito yung nakikita mo at sobrang linaw ng tubig. Nakakatulong din to mag-filter ng tubig ng ating ref tub. Kita-kita nyo naman na healthy yung mga isdang nakalagay sa ref tub na to. Ang ganda pa tingnan dahil sobrang linaw talaga ng tubig. So, yun lang guys. Ganun ko lang kasimple tinatanim yung mga aquatic plants natin. Sana nasagot ko yung mga katanungan ng mga nagtatanong kung ano yung way kung paano ako magtanim tsaka kung ano yung substrate na ginagamit ko. Sobrang simple lang. Hindi siya masyadong magastos. Tapos, tagalang din sa pag-aalaga sa pagtanggal ng mga lumot para maiwasang mamatay yung mga halaman natin. So, kung bago ka sa channel ko, huwag mo kakalimutang mag-subscribe, like and share this video, and click the bell button para sa mga susunod pang episodes.